Samantala, sisimula na rin ipatupad sa taong ito ng pasukan ang K-12 program na inaasahang magtataas ng edukasyon sa bansa. Gayunman, aminado ang Department of Education na may kinakaharap pa ring problema sa implementasyon ng programa. Narito ang report ni Sam Ramirez. Kamakailan lamang ay isinabatas na ni Pangulong Aquino ang Republic Act No. 10533 o ang Enhanced Basic Education Law, mas kilala sa tawag na K-12 Law. Layunin ng batas na iangat ang kalidad ng kaalaman ng mga magsisipagtapos ng high school di lamang sa academics kundi pati na din sa skills na maaari nilang magamit sa pag-a-apply sa trabaho kahit hindi pa nakakapagtapos ng kolehiyo. Bilang paghahanda sa pagpapatupad dito, nagsagawa ng training ang Department of Education nitong summer para maging sapat ang kaalaman ng mga guro, lalo na yung mga magtuturo sa grade 2 at grade 8 dahil sa revised o bagong curriculum. Ayon sa ilang guro na nakadalo sa training, bagamat naging mas maayos ito, idinulog pa din ng ilan sa kanila ang kakulangan sa training modules at lesson plans na gagabay sana sa kanila na gampanan ang kanilang trabaho. Dagdag pa dito ay hindi pa raw na ipapamigay ang mga learning materials na gagamitin sa grade 2 at grade 8. Siniguro Education Assistant Secretary Jesus Mateo na makakarating ito bago matapos ang Hulyo. Dagdag pa niya na maraming suliranin ang inaasahan nilang tatambad sa unang taon ng implementasyon ng K-12 law. Ngunit patuloy na naghahanda ang Department of Education upang bigyan ng lunas ang mga ito. Isa pang balakid sa matagumpay na pagpapatupad ng K-12 law ang kakulangan sa silid-aralan, mga training centers at facilities, gayon na din ang mga guro. Lalo na sa 2016 to 2017 kung saan inaasahan biglang dadagsa ang mga mag-e-enroll sa junior at senior high school. Solusyon naman ng Department of Education na makipagtulungan sa mga pribadong kolehiyo at universidad at iba pang institusyon upang magamit o mahiram muna ang kanilang mga facilities at mga guro. Nakasaad din naman sa K-12 law na maaaring tumanggap ang mga paaralan ng mga hindi lisensyadong mga guro bilang mga part-time teachers upang magturo ng mga skills. Naguulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.